Mga sangkay, mayroon pong nakakabahalang pangyayari ngayon doon sa India at ito po, alamin po natin. Alright guys, pag-usapan po natin ito mga sangkay, binalita po ito sa international at maging dito po sa local no may nangyari po sa India. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo dito. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na. Okay, sa baba, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. May papagawa lamang po ako sa mga nanonood po sa Facebook. Saglit lang po ito, mga sangkay. So habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po sa bandang itaas. Kagaya ng nakikita nyo po sa screen, may makikita po kayo sa taas ng video na to na tatlong tuldok. Sa Facebook po ito ha. I-click nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan na show more. I hope na nasusundan po ng lahat. Then pindutin nyo po yung show more at yun lang mga sangkay. Easy. Napakadali lamang. Ngayon ito na mga sangkay, may nangyari daw po doon sa India na nakakabahala ito. Ayan po. Mayroon daw pong nasawi na mahigit po 50 katao doon sa India. At alam nyo kung anong dahilan? Dahil daw po sa heat wave. Sa init ng panahon. Kita nyo na mga sangkay ang nagagawa nitong init ng panahon. So, hindi na po talaga ito normal ngayon mga sangkay. Kahit dito sa Pilipinas, bagamat wala po tayong nilabas na numero, pero marami pong nasawi. Dahil po sa heat wave. Nagkaroon ng heat stroke at kung ano-ano pa mga karamdaman, mga sangkay, na humantong sa pagpanaw. Ngayon na ito mga sangkay, tingnan po natin ang India. Iniuugnay sa heat wave sa India ang pagkasawi ng mahigit 50 tao. Nakapagtala ng record high na temperatura ang northern at eastern regions ng bansa. Alam nyo, nakaraan mga sangkay na napag-usapan mo natin na marami nga pong mga tao doon sa India ayaw na pong lumabas ng kanilang mga tahanan. Maging yung mga pasyalan, mga park o kakalsadahan daw po walang tao. Dahil sa tumitinding init ng panahon, alam ko mga sangkay dito sa Pilipinas, inuulan na daw po tayo. Nakikita naman po natin, no? May mga pag-ulan na po talaga. Pero, in some areas dito sa ating bansa, mainit pa rin. No? Pumapalo pa rin po sa 50 heat index. At doon po sa India, matindi po ito mga sangkay. Pero yun yung ba naman? Yung kanilang mga kakalsadahan, naging mistulang lockdown po ang dating. Wala na pong lumalabas ng kanilang mga tahanan dahil po sa sobrang init ng panahon. At eto na, may pinatumba po itong 50 na tao mga sangkay yung nadali doon sa India dahil po sa init ng panahon. Ilang beses pumalo sa mahigit 50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lungsod. Oh, kita mo nyo na, mga sangkay, umabot sa 50 degree ang temperature nila. Sobrang init po niyan mga sangkay. Ito ang pagkakalam ko, magkaiba po yung nilalabas sa heat index Dito kasi, dinerekta na po mga sangkay na 50 degree. Ibig sabihin, sobrang init na po ng panahon doon sa India. And, tingnan nyo to, 2024 pa lang po tayo. What is, or what will happen in the future dahil po sa init ng panahon? Halimbawa, 2030 na. From 2024 to 2030. Kasi yearly, mga sangkay, tumataas po yung init ng panahon. Tumitindi. So, gaano na kainit ang panahon nun sa 2030? Diba? Yun po yung mga palaisipan, mga sangkay. Papapaisip ka rin po talaga Bakit ganito na kainit ang panahon ngayon? It's simply because of climate change.
Grabe mga sangkay. Pinakamataas sa capital New Delhi na nakapagtala ng 52.9 degrees Celsius noong Miyerkules, May 29. Karamihan ng mga nasawi, pinaghihinilaang binawian ng buhay dahil Nakakalungkot to mga sangkay, oh. Init ang panahon. Silent talaga itong climate change. Mas malala po ito sa pandemic, eh. Kasi tuloy-tuloy po ito, eh. Ito po yung sinasabi ng mga scientist na kapag hindi po naagapan itong climate change sa panahon natin po ngayon, bago mag-2030, no turning back. Ayon mo sa kanila, wala na pong balikan to. Wala na pong maaayos. Wala na pong magiging solusyon. Yun na po yun. Pang-permanente na po. Ibig sabihin, magiging mas mainit ang panahon at sa ibang lugar naman, mas magiging malalakas yung mga bagyo. Lulubog po yung maraming mga syudad dahil sa pagtaas po ng tubig sa karagatan. Imagine niyo mga sangkay kung gaano nakakatakot po yun pagdating ng araw. sa heat stroke at iba pang heat-related symptoms. Isinisisi naman sa organisasyon ng Climate Trends Research Institute ang extreme weather condition na nararanasan sa India. O, diba? Yun po ang dahilan, mga sangkay. Wala pong iba. Heat wave. Nakakaano lang mga sangkay, nakaka-alarma lang kasi, my goodness. Di ko alam kung kaya pang solusyonan to eh. Kasi, nakikita po natin na parang imposible masolusyonan. Ito nga ba'y katuparan? Mga sangkay, mapapaisip ka lang eh. Ito nga ba'y katuparan sa propesya na nakasulat po sa Biblia? Na in the last days, mangyayari po ito. Sa huling mga araw, mangyayari po ito. Ito mga ganitong klaseng natural disaster. At alam niyo mga sangkay, darating at darating din po talaga ang araw na itong mundo po natin na ginagalawan ay masisira at papalitan ng ating Panginoon ng bago. Tinatawag po yan sa Revelation niya na Book of Revelation in the Bible, New Heaven and New Earth. Bagong hulma na po ng earth at bagong hulma po ng kalangitan, kalawakan mga sangkay. Kasi simula po nung nagkasala si Adam and Eve, nagkaroon po ng total na depekto itong mundo po natin, maging ang kalawakan na nilikha ng Diyos. Do perfecto po ito mga sangkay. Kaya isasaayos muli ito ng Panginoon. Well, it's a kumbaga parang Bible study pong usapan yan. Pero dito po tayo mga sangkay, ito po yung sinasabi ng mga eksperto na ito po ay dahil sa heatwave. Bakit itong mahigit 50 daw po ng mga tao doon sa India ay napabagsak? Urbanization solely and singularly is 60% responsible for the kind of climate change impacts that are happening, especially heat waves that are happening in India, which basically also means that whilst Delhi and other cities are getting cooked at the moment, let us also not forget that some of the smaller cities of India and the way that they are fastly urbanizing without any principles of how they must be developing as cities are being in a much worse situation. So, kumbaga, sinasabi po niya dito na ang dahilan kung bakit nangyayari itong tumitinding climate change at saka init ang panahon ay dahil din po sa gawa ng tao. Tao rin daw pong sumisira kumbaga sa ating kalikasan. Well, yan lamang po yan mga sangkay. Grabe itong nangyayari sa ating mundo ngayon. Yung iba binabaha, yung iba binabagyo mga sangkay, marami po ang... Sa India naman, iba. Heat wave po ito na malala. So ano po ang inyong komento tungkol po dito mga sangkay? Comment po sa ibaba. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Ito po, hanapin nyo ito sa YouTube. I-click nyo po yung subscribe. Yan po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.